Tawagin ng kaso ang People of the Republic of the Philippines laban kay Aling Nena. Ang daming pasensya, ngunit ang aming kaso ay malinaw. Si Aling Nena, ang kilalang reyna ng sibuyas, ay sinasahang hoarding, isang krimen na nakakasira sa supplies ng sibuyas sa buong bayan. Ang kaniyang dahilan, inaasahan niyang mataas ang presyo ng sibuyas. At dahil sa kanya, ay nagmukhang sopas na wala sibuyas. Objection, Your Honor! Kung ang kaso ay tungkol sa sibuyas, hindi hoarding ang krimen ni Aling Nena. It's an act of pagtatago ng pagmamahal. Hindi niya tinatago ang sibuyas, kundi ang pag-asa ng mas maraming kita para sa kanyang mga apo. Objection denied. Ang pag-ibig ay hindi isang legal na depensa. Tawagin ang unang saksi. Tawag ko ang aking witness stand, si Mangustin, ang aking mapagkakatiwalaang tindero. Mangustin, totoo ba na hindi mahal ang presyo ng mais? Hindi ka na nagtanim na sibuyas. Ay opo, nako, pisikal ang mahal ng mais. Dahil sa sobrang mahal ang lupa ko dati, kalahati para sa sibuyas, ngayon kalahati para sa mais at kalahati ulit para sa mais. Ang pagbabago sa presyo ng kaugnay na produkto ang dahilan ng pisikal. Sorry sa mga mahilig sa sibuyas, ang mais mas masarap. Nalaman ba ang mais sa kasong hoarding? May kaugnayan, Your Honor. Ang pagtaas ng supply ng mais ay nakabawas sa supply ng sibuyas. Dahil sa pagbabago sa presyo, nahihikayat ang mga magsasaka na magtanim ng mais, na nagbawas sa supply ng sibuyas, na nagpataas sa presyo, na nag-udyok kay Aling Nena na mag-hoard. It's a vicious cycle, Your Honor. Tinatawag ko ang aking pangalawang saksi, si Isko, isang estudyante na nag-hoard ng sibuyas. Your Honor, nagpunta po ako sa tindahan ni Aling Nena para bumili ng sibuyas. Kailangan ko po para sa ulam namin. Bigla niyang sinabi, Isko, wala na kaming sibuyas. Naubos na, kaya ang ulam namin, manok na walang sibuyas. Napaiyak po ako, Your Honor. Your Honor, alam kong alam nyo na ang pagbabago sa bilang ng mga nagtitinda ay nakakaapekto sa supply. Ang dami ng nagtitinda ng mga nauusong produkto. Nagbebenta na po si Aling Nena ng mga in-demand ngayon. Opo, Your Honor. Dahil uso ang pagbebenta ng sibuyas at gusto ng mga tao, dinagdagan ko pa ang mga tindang kamatis, patatas at sili para mas marami. Kaming panin. Kita nyo, Your Honor, inamin niya dahil sa ekspektasyon ng presyo. Siya ang nag-hoard ng mga sibuyas. Your Honor, dapat siyang parusahan. Si Aling Nena ang kanyang kasalanan hindi lamang hoarding, kundi pati na rin ang pagtanggal ng buong bayan. Your Honor, sa totoo lang ang aking kliyente ay nagpaplano lang na magbenta ng mga nauso para marami siyang pera. Gagamitin niya ang mga pang-araw-araw na pangangailangan, hindi hoarding yan. Ito ay strategic business move. Sapat na. Nagugutom na ako. Ang hatol ko, si Aling Nena ay may sala sa krimen ng hoarding. At dahil dyan, bibigyan ko siya ng parusa. Ang kanyang parusa ay magluto ng sinigang para sa buong korte. Walang sibuyas. Ngunit dahil nakakatawa ang kaso niya, lahat ng sibuyas na na-hoard ni Aling Nena ay ipapamahagi sa buong bayan. At si Mang Gusling magbibigay ng mais sa mga tao para sa merienda. Case closed! Narinig ninyong hatol ko? Yun ang masusunod.